Ay naku guys, naka-ready na naman ang lola nyo. Ito na guys na magmi-mix na tayo ngayon ng ating butterscotch bars. Ang nilagay ko dito guys sa ating bowl ay 3/4 cup na brown sugar at 60 grams ng salted butter. Ayan guys, ang ating weighing scale. I-tear ko lang yan guys dahil maglalagay ako ng 60 grams na glucose. Ito na ang glucose syrup, ilagay lang natin ang 60 grams dito sa bowl. Ay talaga namang napakalagkit nito guys, pero okay lang yan guys, kaya natin. Ang butter natin at sugar guys ay minelt ko lang pero sandali lang, hindi ko tinagalan dahil yung ating sugar ay titigas siya. As you can see guys, may butter pa na hindi na melt dahil mainit pa itong ating bowl ay mag-melt pa yan. Ayan, naibuhos na natin ang ating glucose. 60 grams na glucose, ilagay na rin natin yung isang itlog. Ayan guys, imimix lang natin. Napakalagkit ng pagmix nito dahil may glucose na inilagay natin na napakalagkit. Pero carry lang yan guys dahil malaki naman ang braso ko. Ayan guys, mabuti na lang at matibay-tibay itong ating wire whisk. At ito na, ganyan ang consistency niya guys. At ito na ang susunod na gagawin natin. May strainer na ako dyan at nilagay ko na itong flour na may 1/2 teaspoon na baking powder. Salain lang natin ito. Pagkatapos ay i-mix na rin natin gamit ang wire whisk. Napakadali lang ng recipe na ito guys. Paghaluin mo lang lahat, butterscotch bars ka na guys. Pero dapat ay tama ang sukat at tama ang pagkasunod-sunod ng paglagay ng ating mga ingredients. Mix-mix lang at simutin natin yung harina sa gilid para walang mga lumps mamaya pagsalang natin. Half recipe lang itong minix ko guys. Kung gusto nyo ng marami, doblehin nyo na lang yung recipe. Ayan, tingnan nyo na lang muna guys. Hindi muna ako magsasalita. Tingnan nyo kung paano ko minix. Yan guys, hindi ko na muna tinigilan ang pagmix ko dahil may nakikita pa akong sugar dyan sa gilid ng ating bowl. At ito na, ayan, tapos na ang ating pagmix. Ito na naman ang next step natin. Kukuha na naman ako ng ating baking pan. Ayan, lalagyan ko na rin ng ating parchment paper. At pagkatapos ay isalin lang natin ito dito sa ating baking pan. At syempre pa guys, naka-preheat na rin ang ating oven. Para ready na natin isalang ito mamaya. Flour pala na ginamit ko dito guys ay 1 cup flour na all-purpose. Ito na ang ating 1/2 recipe na butterscotch bars. Ayan, simutin lang natin guys para walang masayang. At ikalat na rin natin dito sa ating baking pan guys para naman ay mapantay itong ating butterscotch ang pagkaluto niya. Ayusin lang natin guys, ayan, nilagyan ko pa dyan sa gilid dahil parang hindi pa nalagyan ng ating butter. At syempre guys, may ilalagay pa tayo dito, itong ating peanut, ayan, lagyan lang natin ng toppings. Para naman ay lalong sumarap itong ating butterscotch bars at lalong mabango. Ako, pati sa paglalagay ng peanut guys ay napakatagal gawin. Ayan, pero tapos na siya guys. Ayan. Syempre guys, luto na ang ating butterscotch bars. Hihiwain natin ito guys. I-slice natin ito ng bite sizes. Dahil ito ang order sa akin na 50 pieces yan guys. Isang box. Tingnan nyo guys kung paano ako mag-slice nitong butterscotch bars. Maliliit lang ang pagkahiwa ko dito dahil bite sizes ito. May box na tayo nito na 9x12. Ganyan lang guys ang pag-slice ko dito sa ating butterscotch bars. Maraming salamat guys sa inyong panonood. God bless. Bye!